Sa nangyaring pamamaril nitong nakaraang Biyernes Santo, April 3 sa Zone 13, Barangay Irawan, Puerto Princesa na nagresulta na pagkasawi na 3 personahe na membro ng PNP at Bureau of Correction, ay maraming diskusyon ang nangyari at naging usapin ito hindi lang sa social media kundi sa buong Pilipinas. Maraming katanungan ang hindi masagot, gaya ng ito ba'y misencounter or self-defense lang ang nangyari. Kahit na naglabas na ng official statement ang PNP, ay marami pa rin ang hindi kumbinsido sa naging resulta sa masusing investigasyon. Sa video na ito ay ating himay-himayin kung ano nga ba ang tunay na nangyari at sino ang responsable sa krimen. Panoorin natin ang buong kwento. Welcome sa channel natin, Red Crimes Philippines. Sa channel na ito ay sinasalaysay natin bawat krimen na nangyayari sa loob ng Pilipinas. Mga bagong krimen na dapat mong malaman at tutukan. Mga trending crime sa social media kung saan nangyayari ang mga kahindik-hindik na pagpatay. Dito, ang ating mga sinisiwalat ay hango sa mga totoong pangyayari at hindi haka-haka lamang. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Simulan na natin ang kwento. April 3, Biyernes Santo, sa dakong 10:30 ng gabi. Nakatanggap umano ng tawag mula sa isang concerned citizen ang Police Station 2 na may nangyaring pamamaril sa Zone 13, Barangay Irawan nitong syudad. Agad na kumilo sa mga pulis at nirespondehan ang nasabing lugar. Dito nadatnan na may 3 personahe ang nakabulagta, may mga tama ng barel at wala ng buhay. Nakilala ang mga biktima na sina Police Staff Sergeant Ryan Chris Cabanya at Police Staff Sergeant Jason Fernandez, parehong nakatalaga sa Police Station 2, at si Correction Officer 1 Gerson Ohario Talon ng Bureau of Correction. Ayon sa inisyal na investigasyon, bago nangyari ang pamamaril, nabugbog umano ang ilang pulis na galing sa lamay at nakadamit pang sibilyan. Kaya naman ay nagtawag ito ng rest box sa kanilang makabaro. Ngunit imbis na mobile patrol ang dumating, isang kotse na nakasibilyang pulis ang dumating, at dito pinaghahanap nila ang mga lalaking nambugbog sa kanilang kasamahan. Ayon sa isang witness, ang mga pulis ay tila nakainom daw at pilit hinahanap ang mga nambugbog sa kanilang kasama. Pinadapa yung mga lalaking nandoon at may ibang tinadyakan pa. Tinatayang 6 na pulis na nakasuot sibilyan at 2 sa kanila ang may dalang baril at pinasok ang ilang bahay upang mahanap ang mga nambugbog sa kanila. Unang tanong na sumagip sa isip ng mga netizens ay kung bakit nakasibilyan ang mga pulis doon, gayong nasa red alert status dahil sa Holy Week season, at bakit nakainom. Bago nangyari ang pamamaril, isang witness ang nagpaunlak sa interview at itago natin sa pangalang Andres. Isa siya sa mga pinadapa ng mga pulis na magkaroon ng rambulan sa lamay. Nasa tricycle siya at nasa lamay na nangyari ang insidente. May 2 putok ang umalingaw na nagsilbing warning shot umano nang mangyari ang rambulan. Hinalubhog pa ng mga nakainom na pulis ang ilang bahay, ngunit isa lang ang sigurado sa mga pangyayari. Hindi tiyak ang mga pulis kung sino ang mga nambugbog sa kanilang kasamahan. Ilang sandali pa ay saplitang umanong pinasok nila ang bahay ni Correction Officer 1 Talon sa pag-aakalang tinagaw nito ang mga nambugbog sa kasama nilang pulis. Nagpakilala pa si Talon na tropa ito, sir, Bucor. Sabi ng mga pulis ay walang tropa-tropa dito. Dito ay binugbog si Talon at ng mga pulis, pero nang laban pa si Talon at nagkaputukan sa loob ng bahay. Ilang mga sandali pa ay bumulagta na ang 3 personahe na sina Police Staff Sergeant Ryan Chris Cabanya, Police Staff Sergeant Jason Fernandez at Correction Officer 1 Jason Talon. Samantala, nakuna naman ng video sa anak ni Talon ang nangyari sa loob ng bahay, kung saan nagmamakaw ang asawa ng biktima at mga anak nang ginagapos na ng mga pulis, at may tama na ito sa kanyang katawan, si Correction Officer 1 Talon. Ang video ito ay bahagi ng mga naging investigasyon sa madugong insidente
na ikinasawi ng mga personahe at ito ay magsisilbing mahalagang ebidensya upang mabigyang linaw ang tunay na nangyari sa loob ng bahay. Samantala, mayroon din isang CCTV sana sa tapat ng bahay kung saan naganap ang barilan. Subalit hindi umano nakunan ang insidente dahil nakatutok ang CCTV sa may-ari ng bahay mismo. Sa ngayon, hindi pa klaro kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa loob mismo ng bahay ni Talon habang gumugulong pa ang investigasyon ng mga otoridad at kinakaala pa ang mga ebidensya at mga salaysay ng mga witness na naroon sa insidente. Samantala, hiniling ni Bucor Director General Gregorio B. Catapang Jr. sa NBI na magsagawa ng patas at masusing investigasyon sa pagkamatay ni Correction Officer Juan Gerson Talon at sa dalawa pang namatay na pulis. Nagsagawa nga ng malalim na investigasyon ang NBI at sinabing gagawa sila ng patas na resulta ayon sa nasasaad na batas. Nagpahayag naman ng matinding dalamhati ang asawa ni Correction Officer Juan Gerson Talon tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ayon sa kanya, nagpakilala ang kanyang mister bilang Bucor personnel at nakaiusap na huwag itong idamay. Sabi niya na nasa loob lamang ng kanilang bahay ang kanyang asawa at nanonood ng telebisyon nang mangyari ang rambulang insidente. Ibinahagi ni Mrs. Talon ang kanyang paniniwala na maaring nasa impluwensya ng alak ang mga sangkot sa pamamaril. Sa kanyang post, paulit-ulit itong kinestyon ang mga nangyari at inilarawan ang matinding sakit na dulot ng pagkawala ng kanyang asawa. Hangad naman ng pamilya, maging ng publiko ang isang patas na investigasyon sa krimen kahit nakabilang sa mga itinuturong sangkot ay mismong mga kawani pa ng kapulisan. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, kinumpirma ni Police Colonel Dennis De Leon, ang bagong City Director ng Puerto Princesa City Police Office o PPCPO, na ang balang tumama kay Correction Officer Talon ay mula sa baril ni Police Staff Sergeant Cabanya, habang ang balang tumama kina Police Staff Sergeant Cabanya at Police Staff Sergeant Fernandez ay mula naman sa baril ni Talon na naging sanhi ng kanilang pagkasawi. Lumalabas din sa investigasyon na 3 bala ang pinakawalan ni Talon. 2 bala ang tumama sa mga nasawing pulis, habang 2 bala naman ang pinakawalan ni Police Staff Sergeant Cabanya kung saan tinamaan si Talon sa kanyang kaliwang kilikili. Pagkatapos ay pinadapa ito ng mga pulis at tinalian sa kanyang kamay bago binugbog, at kalaunan ay namatay si Talon dahil sa pinsalang natamo. Sa ngayon, 4 na pulis na sangkot sa pamamaril ay kasalukuyang nakakulong sa himpilan at sasampahan na ng kaso. Maliban sa 4 na nakulong, ay sinisilip din ang posibleng pagkukulang sa koordinasyon at operasyon, kabila ang ulat na may iba pang mga pulis na pumasok sa bakuran ni Talon at nagtangkang itali ito bago natagpuang wala ng buhay ang biktima. Patuloy pa din ang isinasagawang investigasyon ng PNP at NBI upang makabuo ng konkretong detalye, patas at walang dinidepensaan na partido. Inilagay naman sa administrative relief ang mahigit 102 personahe ng Police Station 2 ng Puerto Princesa City Police Office habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon kay Brigadier General Jovencio Badua Jr., ang hakbang ay ginawa upang matiyak ang patas na investigasyon at maalis ang agam-agam sa mga publiko ukol sa posibleng pagtatakip ng ebidensya o lapses ng mga tauhan. Sa ngayon, hinihintay na lang ang konkretong resulta na isinasagawa ang investigasyon sa NBI Palawan upang malutas na ang krimen at mabigyang linaw ang samot-saring tanong na bumabagabag sa mga tao, particularly sa mga pamilyang involved. Samantala, inihatid na sa kanilang huling hantungan ang mga biktima sa kanilang mga lugar at umaasa ang mga pamilya na mabigyan na ng linaw kung bakit nangyari ang madugong engkwentro at mapanagot ang dapat na managot. Manatili nakatutok kayo sa channel natin para sa updates ng kasong ito. Kung nagustuhan ninyo ang balita natin ngayon, ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories. Ingat!